Kasi nasa bagong series na po tayo. Sana marami tayong natutunan, no, doon sa I'll Do It Tomorrow natin, no? Sana lahat ng mga bagay-bagay na pinapagawa sa ni Lord, gagawin nyo na ngayon, hindi na bukas. Di ba? Amen? So ngayon, tayo po ay nasa open house series na Hospitality in the Bible. Alam niyo po ba kung ano yung word na hospitality? Alam niyo po yon? Sa Tagalog, yun yung pagmamagandang loob. Alam niyo po, yung Pilipinas, sinasabihan po ng mga taga-ibang bansa na hospitable country daw yung Philippines. Alam niyo kung bakit? Kasi parang, alam niyo po yung wini-welcome natin sila. Yung, di ba kapag nasa labas tayo, nakikita natin sila sa kalsada, di naman natin sila kilala, pero ngingitian natin, di ba? So, yun yung hospitable. Pero, sabi nga sa Google, ayan, sa google.com, sabi niya, hospitality is friendly and welcoming to strangers or guests. So, yan po yung sabi sa Google. Sabi naman sa Bible, ito naman yung meaning ng hospitality sa Bible. The root word is the Latin hospes. Ayan. Meaning, host, guest, or stranger. So, the biblical form of hospitality was always oriented toward the stranger. Or meron ditong sinasabi na the act of showing love and kindness to others, especially those who are in need or stranger. Pero, sa madaling salita, love of strangers po siya. Ngayon kasi, nagiging hospitable na lang tayo, o siguro yung iba, nagiging hospitable na lang tayo kapag kilala natin yung bisita. Papayag po ba kayo na merong hindi nyo kilala papasok sa bahay yun, tapos makikikain? Di ba parang hirap nun? Hindi mo kilala yung tao, tapos pupunta sa bahay, tapos makikikain, tapos ini-entertain mo pa, di ba? So, ngayon, parang sa panahon ngayon, parang sobrang bira na lang mangyari yun na kahit sino pwedeng pumasok sa bahay, malay nyo magdanakaw pala yun, di ba? So, yun. So, ngayon naman, pag-usapan natin on how God shows hospitality in the Bible. So, magbibigay po ako sa inyo ng example. Una, God shows hospitality in the Bible through love. Paano nga ba? Sabi dito sa Matthew 9, verse 10 to 11, pwede ba nating basahin? While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciple, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" So makikita natin dito na pinapakita ni Jesus yung hospitality through love o compassion, di ba? Kahit na sinners yan, kahit na puro tax collectors yung mga yon, or sila kasi yung mga outcast sa society, pero kumain pa rin si Jesus kasama sila, di ba? Payag ba kayo nun? Mga kasama mo sa lunch nyo, yung mga bully sa room, di ba? Ako nga, meron akong mga kaklase, sila yung mga mean girl. So, yung mga mean girl ko ng mga kaklase na yon, as much as possible, umiiwas talaga ako sa kanila kasi feeling ko, kapag malapit ako sa kanila, malapit din ako sa gulo talaga. So, ganon yon. Pero dito, si Jesus, nakipag-shared meals pa talaga. Wala yung ganon, di ba? So, pinapakita dito na wini-welcome ni Jesus lahat ng tao, regardless kung ano yung social status nila or kung ano yung nagawa nila before. Di ba? So, parang Filipino culture din natin. Naalala ko, nung bata pa ako sa probinsya namin, kapag fiesta, yung bahay open sa lahat. Paano open sa lahat? Lahat ng tao, kapag merong mamimista doon, pwede silang pumasok sa bahay, tas makikikain. Tas parang yung touring namin doon, parang kaibigan namin, pero sabi ko, sino yun? Ayun, ganon, di ba? Sino yun? So, yun, di ba? Sana, till now, may ganun pa kaya? May ganun pa kaya na yung bahay nila, kapag merong celebration, open para sa lahat? So, pangalawang example naman is yung nahuli yung babae na nag-commit ng adultery. So, yon. Sabi dito sa John 8, verse 10 to 11, Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." Sa kwento dito, ito po yung babae na nahuli ng mga Pharisees na nag-commit siya ng adultery. Tapos yung mga Pharisees, sabi nila, "Oh, teacher Jesus,
itong babae to, nag-commit to ng adultery, ganon. So ngayon, sabi ni Jesus sa kanila na kung sino yung walang kasalanan, batuin tong babaeng to. 'Di ba? So ano nangyari doon? Walang nakabato. Nagsialisan yung mga nag-condemn doon sa babae. 'Di ba? Pero tingnan niyo kung ano yung sinabi ni Jesus. Then neither do I condemn you. Diyos na siya, no? Pero hindi niya pa rin kinondemn yung nagkasala. Una, Jesus didn't look sa kung ano mang estado mo sa buhay or kung ano mang estado ng mga tao dati sa society nila. Pero kumain pa rin sila, si Jesus kasama nun. Ngayon naman, Jesus shows hospitality through not condemning people kung ano yung kasalanan niya. So, yun yung pinapakita doon ni Jesus na hospitality through love. Doon sa mga tao na kahit sino ka pa, kahit sobrang makasalanan mo, kilala pa rin kita, mahal pa rin kita. So, marami pang examples yon. Pangalawa naman is God shows hospitality through sharing. Sabi dito, yung example doon is yung the feeding of 5,000 people sa Matthew 14 verse 13 to 21. Pero sabi dito, and he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven. He gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and disciples gave them to the people. Imagine how hospitable Jesus is. Diba? Pwede niyo namang sabihin na, upo muna kayo ha, tapos hanap na kayo ng makakain ninyo, bahala na kayo. Pwede niyo naman sabihin yan eh. Diba? Ang dami-daming tao nun, saan siya kukuha ng 5,000 na pagkain na tinapay? Paano niya papakainin yung 5,000 nun? Pero kasi Jesus siya eh. Diyos siya eh. Kaya niyang gawin yon, diba? So, may kilala ba kayong ganon? Na their way to take care of you is pakainin ka, yung ganon. Yung kapag, uy, punta ka naman sa bahay, magluto tayo ng merienda. Yung ganon, may kilala kayong ganon? Pero kasi ganun naman talaga tayo, di ba? Every time na kapag tayo yung nag-aaya na or tayo yung nagli-lead sa mga kasama natin, nandun yung heart natin na gusto kong sagutin yung pagkain nila kasi dala-dala ko sila, bit-bit ko sila, di ba? Kaya kami sa media team, dati every meeting, minimit kami ni Pastor Alex, ni Kuya Ronnie, wala si Kuya Ronnie. Minimit kami lagi yan ni Kuya Ronnie. Tapos si Kuya Ronnie, mahilig siya magdala ng merienda. So ngayon, ganda-ganda ng usapan namin, no? Every Sunday yun. May merienda kami. One day, isang Sunday, hindi nagdala si Kuya Ronnie ng merienda. Tapos sunod-sunod na Sunday yun, pabawas na yung uma-attend ng namin, Bible study namin. So ganon. Diba? Jesus shows hospitality through sharing kung ano mang meron siya. Sabi ko nga, pwede niya namang sabihin na KKB na lang yung pagkain nila, di ba? KKB na, potluck na lang tayo para makakain tayong lahat. Pero hindi. Sinigurado pa rin ni Jesus na makakain lahat ng tao na kasama niya. Pangalawang sharing niya is Jesus' conversation with the Samaritan woman at the well. Sabi dyan sa verse 13, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Jesus engaged in conversation with people. Hello, ayan. Parang gumanda yung boses ko, no? So, Jesus engaged in conversation with people from all walks of life, answering their question, challenging their assumptions, and sharing his perspective on various issues. So, binavalue ni Jesus that time yung dialogue as a way to connect with others and share truth, di ba? So, if babasahin natin yung buong kwento, yung babae dyan, meron siyang 5 na naging asawa. Kung tayo yun, malamang i-judge na natin yun. Dami naman na itong asawa. Di ba? Magpapakasal, tapos magde-divorce na naman. Pero alam nyo yun, shinare pa rin ni Jesus yung living water. Hindi naging hadlang kung ano yung
ginawa ng babae para i-share sa kanya yung living water na yon. So, iba't ibang pamamaraan ng sharing na ginawa ni Jesus. Pero parang pinakita niya doon yung totoong kahulugan ng hospitality. So, hindi lang siya about material things, di ba? It was about sharing His time, His teachings, His love, and of course, His life with others. His examples invites us to be generous in our own sharing, extending hospitality to those around us in whatever ways we can. So, ini-encourage din tayo. Parang dinademonstrate doon ni Jesus na kung ginagawa niya to, dapat gawin din natin yon. Diba? Kaya naman natin mag-share ng katotohanan. Amen? Diba? Nasa Bible yon. Kaya natin mag-share ng bahagi ng salita ng Diyos. And pangatlo is God shows hospitality through serving. Una doon is yung Jesus washes His disciples' feet. Nakikita yan sa John 13, 1-17. Pero sabi dito sa 13:3-5, Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and was returning to God. So He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. After that, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around Him. Tayo kaya nating hugasan yung paa ng mga bisita natin? Kaya yun? Yung pagpasok nila, uy, welcome! Tuloy ka, upo ka dyan. Tapos punta ka ng CR, kuha ka ng batsa. Tapos babalik ka dun sa kanya, akin na nga yung paa mo, hugasan ko. Di ba? Alam nyo, naalala ko, nagkaroon kami ng youth camp last 2023. Yung theme kasi namin ng youth camp na yun is Lead Like Jesus. So meron kaming isang activity doon na mamimili kami ng isang tao na huhugasan namin yung paa niya, parang ganon. So ako, sino dito yung mga ate? May mga ate ba dito? Parang minsan ang hirap kapag under ka ng bunso nyo, no? Yung ganon. So ang hirap nun kapag ikaw yung ate, tapos ikaw lang yung sunod-sunuran, or ikaw yung mababa. So merong pride na kapag ate ka, dapat ako yung nag-uutos sa'yo. So ganon. So nung camp namin, kasama ko kasi sa Angel, ayan yung nangyari. Sabi ko talaga, sige, mag-isip na kayo kung sino yung pipiliin nyo, kung sino yung huhugasan nyo ng pa. Tapos ako, nakatingin na ako kay Angel, sabi ko, parang ayoko. Wag na lang siguro, si Avril na lang siguro, or yung ibang tao na lang. Parang mas madali pa. Ang hirap-hirap kapag sa bunso ko pang kapatid, nakakabatang kapatid ko pa hugasan yung paa, di ba? So, grabe talaga, sabi ko talaga, parang ginaganon ako nerd. Hugasan mo na yung paa. Ano ba yan? So, it takes a lot of humility para mapunasan ko yung paa ni Angel. It really takes a lot of humility kasi kailangan mong ibaba yung sarili mo at sobrang hirap na hirap ako that time. Kaya pansin nyo, yung ako daw umiiyak. Grabe yung iyak niya. Hindi kasi siya makapaniwala eh. Kasi sa aming dalawa, mas attitude talaga ako sa kanya. Mas bossy ako sa kanya. Pero di siya makapaniwala. Ako niyan that time, sobrang hirap na hirap ko, hindi ako makatingin sa mata niya. Like, Angel, kasi kailangan mo magsabi ng message sa kanya. So, Angel, ganito, ganyan. Tapos titingin ako sa kabila. Never akong tumingin sa mata niya kasi sobrang hirap nung ginagawa ko. At kahit ngayon, kung tatanungin niyo ako kung pupunasan ko ba yung paa niya ulit, ay nako, kailangan niyo pa akong pilitin ng pilitin kasi mahirap talaga. Mahirap talaga. But Jesus shows it to us na parang wala lang sa kanya. Imagine, 12 disciples, hugasan niya yung paa. Ang hirap nun. Di ba? Pero Jesus siya eh. Grabe, napaka-humble ni Jesus. Pinunasan niya yung paa ng mga disciples niya. Ganun siya mag-serve na pati yung mga nililid niya, pinagsisilbihan niya. Pangalawa is the ultimate sacrifice. Sabi sa John 15:13, greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friend. The ultimate act of service was Jesus' willingness to give his life for the redemption of humanity. This selfless sacrifice demonstrates the depth of his love and his commitment to serving others, even to the point of death.
Kaya nyo kaya yon? Unahin muna yung ibang tao para lang makapag-serve ka sa kanila bago yung sarili mo. Diba? Kaya kasi nasa atin si Jesus eh. Amen? Through these examples, Jesus showed that true hospitality is not just about words, but about actions. It's about putting the needs of others first, serving them with humility and compassion, and demonstrating love through concrete acts of service. Yung buhay ni Jesus, model for us to follow, inspiring us to serve others in His name and to extend hospitality to all. So marami po yan, maraming ginawa si Jesus about hospitality. Kaya magbasa po kayo ng Bible para makita po natin yan. Kasi kung iisa-isain natin, naku, aabot tayo hanggang next week. So yon. Ano ngayon? Ano ngayon kung pinakita nga ni Jesus kung paano maging hospitable sa ibang tao? Ano ngayon? Di ba? So tingin nyo, anong gagawin natin ngayon? Be like Jesus. Be like Jesus. Kung ano yung ginawa ni Jesus, gawin din natin. Be like Jesus. Paano? Una, be compassionate. Jesus shows us to love others kahit na makasalanan sila. So meron ba dito hindi nagkasala? Wala. We are loved kahit ang dami na nating kasalanan. Bumaba dito si Jesus hindi lang para ialay yung buhay niya. Bumaba rin siya dito to show us how to love one another. Kahit na sobrang makasalanan ng mga tao na yan, tas feeling mo, banal ka kasi nag-serve ako sa church eh. Wala, dun na lang kayo, makasalanan kayo eh. Kahit ganon, mahalin mo pa rin sila. Jesus is the perfect model kung paano ba dapat mahalin ng ibang tao. Be hospitable no matter what or kung sino yung kaharap mo. Mayaman man o mahirap. Pogi man o maganda. Talented man sila o hindi. Sobrang makasalanan man nila o medyo makasalanan lang. Yung ganon. Mahamahalin mo pa rin sila. You will extend compassion to them, hindi dahil sa compassionate ka, pero dahil minahal ka ni Lord, kahit sino ka pa o kung ano man yung nagawa mo before. Ganon. So dapat, alam mo yun, kahit galit na galit ako sa'yo, sige, papatawarin na kita. Kasi mahal kita. Hindi dahil sa mabait ako, pero dahil ako rin pinatawad ni Lord. Yung ganon. Diba? So be compassionate. Love like how Jesus loved others. Pangalawa, share your blessings. Meron akong video. Ayan, panoorin natin. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere
flowers too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh why can't Yan. Naalala niyo yung lalaki, yung enforcer na yan? Siya yung nasa una na tinulungan niya yung lalaki na nadapa, di ba? So, actually, it's a domino effect na minsan, kapag tumutulong ka sa ibang tao, akala mo dun lang natatapos yon. Hindi. Akala mo dun lang humihinto yung blessing. Hindi. Dumadalo yon at naipapasa yon sa maraming tao pa. Kaya, every time na meron kang opportunity na tumulong sa ibang tao, huwag ka magdalawang isip para i-bless yung tao gamit kung anumang meron ka. 'Di ba? Pero minsan kasi sobrang hirap, no? I-share yung kung anumang meron sa atin. Pero 'di ba, kung ano man yung meron sa atin, ang totoo doon, hindi naman talaga sa atin yun. So dapat matuto tayo na i-share kung ano man yung binibigay sa atin ni Lord. Naisip ko bigla, paano kaya kung hindi na-bless sila Pastora Monique, sila Pastor John dati? Siguro, wala rin silang mabibless ngayon. Wala rin silang masishare sa atin. Wala rin silang masishare sa akin. At if wala, hindi rin tayo makakapag-bless ng ibang tao. 'Di ba? So, be a blessing to other people. So, share your blessing. At pangatlo is serve others. Alam niyo mo kasi, yung gaya nga ng sabi ko kanina, serving others means unahin sila kaysa sa sarili natin. So kasama doon yung humility. Meaning, kahit na pakiramdam natin, tama tayo at mali sila, hindi na natin ipaglalaban na hindi, mali ka. Ipag-pray mo na lang sila, di ba? Hindi ka na makikipag-away pa, makikipagsagutan, makikipagbangayan. Di ba? So, humility. Next is time. Kaya natutuwa ako sa mga leaders natin kasi they're really giving their time to serve God and other people. Alam nyo kasi, time is priceless. Kahit dalhin tayo nila pastor sa boogie bounce ang ilang beses, ng paulit-ulit, hindi nila mapapantayan yung oras na at effort na ginawa nyo dito sa church. It's very priceless. Kaya si Lord na bahalang mag-reward sa atin. 'Di ba? Giving your time and expect nothing is actually service. 'Di ba?
magsiserve ako para kay Lord, hindi dahil para meron akong makukuhang kapalit. So if you have time to listen to someone's drama, kahit paulit-ulit lang yan, makinig ka. Baka kailangan niya lang ng tenga na nakakarinig. If you have time to volunteer, then volunteer. Kasi kung wala ka namang gagawin, anong gagawin mo? Magsasayang ka lang ng oras? Diba? So gamitin natin yung time natin sa makabuluhang bagay. Pangatlo doon is kindness. Extend kindness to other people. Yung simpleng tulungan natin sila magbuhat ng mga bagay-bagay. Yung mga ganon. Maliit na kabutihan. Laging ganon. It's actually service. Prayer. Alam nyo, it is different kind of serving kapag pinagpipray mo yung ibang tao. Alam mo yung bakit? Kasi sobrang daming love and grace na galing kay Lord yung kailangan mo eh. Kasi how can you pray for someone if may hatred ka sa heart mo? Diba? How can you pray for someone kung di mo naman pinagpipray yung sarili mo? O di ka naman marunong mag-pray, kumain nga lang eh. Mag-pray ka na, ba't ako te? Nagiging paniki sila eh, diba? Nasaan na yun? Yung mga D-group ko dyan, pag pinagpipray ko, laging ba't ako te? Ano naman? So prayer. Pray for the sick. Pray for people who suffered depression. Pray for people who needs prayer. Hospitality is more than just sharing a meal or providing a place to stay. It's about welcoming others into your life and helping them enjoy a richer experience of knowing Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung hospitality na tinutukoy doon sa Bible is hindi lang yung papapuntahin nyo sila sa bahay, i-entertain nyo, kausapin nyo, pakainin nyo. Hindi lang ganun yun. Mas iba pa rin yung pinapa-experience nyo sa ibang tao kung ano yung pinapa-experience ni Jesus sa'yo. Diba? Mas iba pa rin yung nakikilala nila si Jesus dahil sa kung ano yung ginagawa mo. So itong mga bagay na to, actually hindi naman to mahirap gawin eh. Be compassionate, diba? Share your blessings, serve others. Mahirap tong siyang gawin eh. Hindi naman to mahirap gawin if we truly feel the love, grace, and forgiveness of the Lord. Kaya sana, hindi tayo magiging hospitable for the sake na may matatanggap tayo in return. Diba? I hope and I pray na magiging hospitable tayo dahil yun na yung epekto sa mga binibigay sa atin ni Lord. Kusan natin siyang gagawin dahil kung paano tayo i-bless ni Lord. Ganon. So, bago ako mag-end, meron akong dalawang bagay na gustong ipaalala sa inyo. Una is, God is a visitor too. So, sa kwento dito, sa Luke 10:38, verse 42, basahin nga natin. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Tapos sabi dito ni Jesus, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Huwag nating kalimutan na kapag binisita tayo ni Jesus, uunahin natin siya bago yung ibang bagay. Dapat ready tayo lagi eh. Hindi yung, hala si Jesus pupunta, magbabasa nga ako ng Bible. Diba? Kung kailan nandiyan ni si Jesus, saka ka magbabasa ng Bible. Diba? Dapat bago tayo bisitahin, nagbabasa talaga tayo ng Bible. Para marami tayong mapagkwentuhan kay Lord na, Lord, Jesus, diba ito yung ginawa mo nung naglakad ka sa dagat? Tapos kapag nandiyan na si Jesus, ay wait lang, maghahanap muna ako ng anong pwedeng pagkwentuhan namin ni Jesus. Parang, ano yun? Di ba? Baka kasi mamaya din, kung kailan binisita na tayo, saka tayo mag-serve ng ibang tao. Like, ay, ayan na si Jesus. Sige nga, pagsilbihan ko nga muna yung mga kumari ko dito. Di ba? Or kaya naman,
Ayan na si Jesus, tsaka na ako magiging mabait. Ayun na, magiging mabait na ako kasi andyan na si Jesus, nakikita niyo na ako. Walang ganon. I-ready niyo na lahat ng mga dapat gawin bago pa tayo bisitahin. Kasi gusto ni Jesus, gusto ni Lord, na wala na tayong ibang gagawin kundi kausapin siya. Di ba? So ganon. Dapat ready tayo para kapag binisita tayo ni Jesus, wala tayong ibang gagawin kundi kakausapin na lang siya. Pangalawang reminder is God is a host too. Ibig sabihin siya naman yung may-ari ng bahay, tas tayo naman yung bisita. Alam nyo, God always makes sure na protected, malinis, at maayos yung bahay na pupuntahan natin. He always makes sure that we feel love, we feel His presence. Kaya minsan, nasa bahay niya tayo and we really enjoy God's company and God's presence. Parang kanina, nung nag-praise and worship tayo, sobrang dama ko yung presence ni Lord na parang ayoko na lang mag-preach, no? Mag-worship na lang tayo. Kaya sa Saturday, meron tayong worship night. Kung gusto nyong walang ibang gagawin kundi mag-worship. Mag-worship tayo. Open yon sa lahat. Diba? Sabi dito sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Alam nyo, God wants you to stay in His presence. Kung ikaw yung nananatili pa rin sa presensya ni Lord, God wants to say na stay. Kahit anong mangyari, stay. Stay in His presence. Diba? If ikaw naman yung nakatayo na at unti-unting umaalis, God will not force you naman to stay, but God is telling you to stay pa rin. Ayaw kanyang mapahamak. And He knows na mapapahamak ka once na lumabas ka sa presensya niya. Trust Him when He say, I have plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. So, wag kang aalis. Kung may bala ka nang magbabackside na kaya ako, wag kang aalis. God wants you to stay in His presence because He loves you and He wants to spend time with you. Wag mo hahayaang malinlang ka ng kaaway na mas masaya sa labas. Mas masaya sa labas ng presence ni Lord. Di yun totoo. Mas maliwanag kapag nasa presensya tayo ni God. Kapag nasa presensya tayo ni God, hindi tayo maliligaw. And if ikaw naman yung tuluyan ng umalis at tinalikuran si Lord, ngayong araw, God is inviting you to come. Sabi niya nga, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Kung napapagod ka na sa mundo, nasan ka ba kasi natutulog? Diba? Kung pagod ka na at gabi-gabi ka na lang umiiyak, saan ka ba kasi nagre-rent ng bahay? Diba? Kung feeling mo wala ng pag-asa, sino ba kasi yung landlord nyo? Ang gusto ko lang sabihin is, kapag kasi nasa pamamahay ka ni Lord, hindi ka mapapagod. Hindi ka malulungkot. Hindi ka maiisas, hindi ka mamamblema. God is inviting you to come. He's always waiting for you to come home. To come home. He's longing for you so that He can serve you, love you, and talk to you. You have your own reason bakit ka umalis. But for you to know, laging malinis yung bahay. Laging malinis yung bahay niya para kapag bibisita ka, maaliwalas pa rin. Pero protektahan ni God yung bahay para may mauwian ka pa rin. He is still carrying the relationship you had with Him because He know that one day you will come back. Uuwi at uuwi ka pa rin. So God says, bumalik ka na. Hindi siya nagalit nung umalis ka.
He's looking forward to the day na bumalik ka sa Kanya. Yung kwento sa prodigal son, alam niyo yon? Diba? Lumayas yung anak at winaldas lahat ng kanyang pera. Kaya pagbalik niya, hiyang-hiya siya sa tatay niya eh. Sabi niya pa nga, diba? Kahit maging alipin niyo na lang ako. Pero anong ginawa nung tatay? Niyakap siya ng sobrang higpit. At inutusan pa yun, di ba, yung mga katulong nila na bihisan yun ng magagarang damit. Tapos nagpa-party pa. Nagpa-party pa sila dahil lang bumalik. Bumalik yung anak niya. Ganon din tayo. Kapag umalis tayo kay Lord, kapag tinalukuran natin si Lord, and then one day, naisip natin na gusto kong bumalik dahil sa presensya ni God, wala ako ibang pinoproblema, as in wala. And guess what? God will open His arm widely to accept us again and again. Alam niyo, for how many times umalis ako sa presence ni Lord? To the point na parang ako na yung napagod. Ano ba yan? Inya, alis ka naman ng alis, babalik ka rin. I never felt condemned every time na bumabalik ako kay Lord. Wala yung feeling na, ikaw kasi ninya, ikaw kasi tigas-tigas ng ulo mo eh, kaya ka nagkakaganyan. Walang ganon. God just accept me and embrace me. Para akong, alam niyo, para akong, ano bang Tagalog ng worm? Ang Tagalog ng worm? Basta worm. Bulate. Para akong bulate na ginanuhan ng asin, na every time gusto kong kumawala, parang gaganon-ganon ako. Hanggang sa kumalma na ako. Kumalma na ako. Hanggang sa na-realize ko na mas masarap para manatili sa presensya ni Lord. Mas masarap pala kapag na kay Lord ka, hindi wala ka sa mundo. 'Di ba? So God is inviting you to come. Come. Kung pagod ka na, maybe wala ka sa presensya niya. Come to God and He will give you rest. Come to God for He will fight for you. Ipaglalaban ka niya. Come to God and He will answer lahat ng mga tinatanong mo. Kahit ano, gaya ng babae sa well, di ba? God is a perfect God. Sa Kanya mo matatagpuan lahat. Go back to your first love. He is waiting for you. Ang daming gift ang naghihintay sa'yo. And God wants to bless you. Pero paano? Kung wala ka naman sa presensya niya, di ba? If something is stopping you to come back to God, ano yun? Shame? Guilt? Conviction? Ano pa? Pride? Alam niyo, gusto kong sabihin sa inyo, God already forgive you. Napatawad ka na niya. Napatawad ka na ni Lord. Wala siyang ibang naiisip kundi mahal ka niya at gusto ka niyang bumalik. Naghihintay siyang bumalik ka. Gusto kong mag-end sa verse na to. Sabi dito sa Matthew 25 verse 34 to 40. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Alam nyo, God will see if nagiging hospitable ba tayo sa ibang tao. Kesyo kilala natin sila o hindi. We will inherit something because of being kind and hospitable. Sabi niya nga, di ba? Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kung ano daw yung ginawa mo sa ibang tao,
ginawa mo sa akin yun. So ngayon, kung minumura mo yung ibang tao, di ba, sinisipa mo yung ibang tao, tinataboy mo yung ibang tao, ganun din yung ginagawa mo kay Jesus. Pero, kung inaalagaan mo sila, pinapakain mo sila, sineshiran mo sila, ganun din yung ginagawa mo kay Jesus. So, treat someone kung ano yung ititreat mo kapag si Jesus yung kaharap mo. Diba? Wag lang yung ititreat ko siya na maayos kasi andyan yung leader ko. Diba? Walang ganun. Love like how Jesus loved you. Serve like how Jesus served you. Diba? Pwede ba tayong, okay lang, kahit hindi kayo tumayo, kung ano yung mas komportable kayo. Pero, pwede ba pumikit tayo? If ikaw yung tao na tuluyang umalis, isipin mo na nasa labas ka ng bahay. Isipin mo na nasa labas ka ng bahay. Yung bahay, yung gate ng bahay bukas. Yung pintuan ng bahay bukas. Yung bintana ng bahay bukas. Tapos nakikita mo yung dining table. Yan, nakikita mo yung kusina sa labas. Ang daming inahandang pagkain. Pero nasa labas ka lang. Bakit ayaw mo pumasok sa bahay na yun? Kahit naman yung bahay na yun, napuntahan mo na yun dati pa. God is inviting you to come in. Gusto niyang kumain kasama ka. Gusto niyang makipagkwentuhan sa'yo sa loob ng kanyang tahanan. Sobrang sarap sa pakiramdam, no? Na kahit anong gawin mo, kahit ikaw pa yung pinakamakasalanang tao sa buong mundo, kapag nagsisi ka at bumalik ka kay Lord, wala siyang ibang gagawin kundi sasalubungin ka niya ng yakap. Ngayon, nakabukas yung pintuan, 'di ba? Nakita mo ngayon merong isang tao naghahanda ng plato, napatingin sa'yo. Tapos wala ka ibang nakita sa mukha niya kundi nakangiti. Tapos tumakbo siya papunta sa'yo. Hindi ka pa nakakapasok, ha? Nasa labas ka pa lang ng bahay niya. Pero sobrang higpit na nung yakap niya sa'yo. Sobrang higpit na nang yakap niya sa'yo. At in-invite ka niya sa loob. Kumain kayo, nagkwentuhan, at naramdaman mo, ito pala yung tahanan na sinasabi ng ibang tao. Kasi sabi nila, sa iyong tahanan ka lang tatahan. Kaya kung hindi ka tumatahan, gabi-gabi kang umiiyak, gabi-gabi kang nag-aalala, nag-worry, namumblema, baka wala ka sa iyong totoong tahanan.